Na nakuuluhan sa akong pagabat-baton. Akong pagabat-baton ang mensahe nga nagauluhan kay a godly life. A godly life. So what do you mean by godly life? So Diyos nung kinabuhi. So kining Diyos nung pag kinabuhi nato nga igsoon, mo ni ang living a life focused on heavenly things as opposed to temporal things. So, a godly life is about seeking the kingdom of heaven above everything. So, naatay pito ka mga habits to develop a godly life. Kaya nga no, para makuha na ito may sono nga, kanang saan mangyud na ito ang Diyos nung pagkinabuhi. So, like ito nga akong ihatag nga para may nagkuha ng develop wrong spelling. Okay. Kaya, pagkat tumatod pa ni Sister Belen, pawaya sa, ano pa? Pawaya sa kagwiba. Ito, okay na dyan. Para mapauswag ang godly life na to. So, una mga igsoon. Pero prior that, ato ni kung uman ng habits, what do you mean by habit, babe? So, a habit is a pattern of behavior acquired by frequent repetition. Frequent, kanunay, repetition, balik-balik o maghatag akong example. Kaya kining habit mga igsoon, nana siya'y mga good habits, napod siya'y bad habits. So, sa man ang mga good habits, atong hisgutan ng good. So, example, no, naitaw nga, hindi ka lang mulagtag habit ka ng ato, kung sa Bisaya pa, atong mga binatasan nato ba, no? Tama ba? Kanunay nato, ginabatasan nato, ginabuhat nato permanente, na butang nga maayo ang kanang ano pag good habits so kanang mag-ampo ka. Gihabit na nimo nga before ka matulog, mag-ampo ka, pag matanin mo, mag-ampo ka. So maayo na siya nga habit. Unsa mo po nang tag-habit be? Oh, kini, kanang buntag pa sa'yo, nagyaw-yaw na og mga kanang mga ano pa, kung sabot pa mga malaway na mga panultihon, mga PI, mga honor candidate, kanunay, so di na siya maayo nga mga habit na atong kanang ginabuhat. So naapay mga habits nga mo na siya way nga makamahilayo sa Ginoo. So unang butang atong hisgutan, kining good kining isang unang nga butang nga habit nga maka-develop sa godly life nato. Una, a life of prayer. So tanawan na lang ninyo mga igsoon dina sa Mark 1:35 to 37. Kinabuhi nga puno sa pag-ampo. Matag adlaw nga igsoon, mubati ka og mga panginahanglanon. Na may time nga kining kung ginaampo o kanunay gyud kang nagaampo, dili lang magutan nga mag-ampo ta nga natagi panginahanglan. Kay usay ra ba kita no? Ayaw pa mag-ampo. Ayaw pa mag-ampo kung natay mga panginahanglanon. Unya kung natas karuhay, nakalimot. So kinahanglan para mo uswag ang atong Dios ng pagkinabuhi. Kinahanglan ka nga aduna kay ginabatasan nimo ang kinabuhi nga puno sa pag-ampo. Kaya naman, be, tungod kay kini ang pamaagi na we can connect one way of good communication to the Lord. So example, naa kay problema. Kada dayon, mahupay ang imong mga problema, iampo ra na nimo nato ikauban sa opisina. As in, gibawian siyang armas may igsoon. At dili sa amohan sa R1. Kay R5 naman po karon. Gibawian siyang armas. Actually, isa po na nakapadasig na lang po niya, makaingon ko nga, kung nagyuday kay mga experience sa life, makahimo po kag blessing sa uban kung i-share nimo. Gibawian siya ng unang simana o armas tungod kay naa na siya suicidal attempt. So, ang giistoryahan, kulang ka sa pag-ampo. Kunin mo dapat buhaton kay puno depresya kay sa trabaho, sa anak niya, kay yung anak na ay sa pinangayan, special child. Ina niya makayanan. So, nanay muhunghong sa iya. Once gani may igsoon nga nanay muhunghong sa inyong talinga nga, pamamatay na kan.
that is already, you're already experiencing anxiety, you're experiencing depression, and then what would be the result? Kaya magkaroon ka ng suicidal attempt. Kung gusto naman niya i-draw unta na babae na ha, pero unsay akong ingon. Iampo ang tanan. Ayaw nagsulti-sulti sa mga tao. Kaya ka nag-imong i-share dito. I-chika po na dito. Isulti tanan. Istoryahi ang Ginoo. Deliverance. Ako na-experience na po. Nag-abot akong sikon ug luha. Pero buhi pa man lagi ko. Nga mo amang ko nag-attempt o kamatayon. Normal na nga maka-experience kag problema. Pero kung naakay pag-ampo sa Ginoo may son, mawala tanan kabalaka nimo, then naakay kamaagi na makakonektar ka sa Ginoo. Number 2, trust, faith. Trust, faith. Unsa nang trust? Pagsalig, faith, pagtuo. So kamo na libasa na si Psalms 103 verse 19. Ang Diyos mo'y giyo'y nagakontrol sa tanan. Kung masaligan nato siya sa tanan nga may tabo. Kung masinit nato sa itong kinabuhi. So, no? Ang Ginoo gyud mo'y atong masaligan diretsyo tanan. Amen ba? Kinsa may nagtuo diri sa Ginoong Hesus. So, tanan gyud ta may suon. Okay. Katag example. Kung ikaw walo na kay pagtuo sa Ginoo, di ka kay mulangoy. Para ni pastor hadlukon kayo. Pareho ta pastor. Pero sa tinud-anay, ang bugira kaayo. Tungod kay nagtuo mangud sa Ginoo pastor. Pila ka years nga nag-assign og dinaga pastilan gid ang puyo. Gipuyuso ka ng panumbuyon nga before matud ko mo mag-text na ko ni Mildred, yan po ko kay makuha na siguro may ko na kalimot pastora nga kanaang kanang mag-text na kudaan, pero naku na Lord, kanang nasayod ko Ginoo nga, imong ipawang, i-imagine dahil na ako kapag galing na isa, Biblia nga, ditindog si Ginoong Hesus nga iyang gipa, unsa pa rin nga yan, iyang giling na, di una na ako, yes, kaya ramang ganay, kung naalam yun kay pagtuo sa Ginoo, kanang bisang pagmuabot ng mga bagyo sa kinabuhi, tuuhin nga na ay Diyos sa imong kinabuhi, so, mawala yun ka na. Nindot yun kayo nga musalig ka nga with all your heart and lean not in your understanding. Number 3, ano ko na ni Paspason? Number 3, meditating on His Word. Sabi ng meditating, nagabuhat ba mo ani mga son? Pwede, ilapas ko, pwede. Ako, sakay. Ambot lang ka mo, nabaw po. Meditating meaning, pamalandong. Tama pa? To meditate means search your heart and focus on Him. Abi na yung so, no? Isa po nga, nindot yun, batasanon bitaw, kanang mamalandong kas pulong sa Ginoo. Pero nga nung usahay, tungod kay kanaang na-focus na taning mga cellphone, although, okay man siya nga advocate dito kang pastor, isa na nga pastor nga makapakwalo sa ato aba, makapamotivate. Na may mga pastor nga mga wali gani ka na ng pastor nga katong niari diri sa Hugyaw. Si Pastor Tan, tama ba pastor na? Stephen. Oh, napaisa katong Pastor Tan nga sa Christ Faith Fellowship man siguro ko sa kanang in-check ganahan ko ana pud niya. So, usahay manindot man nga naata mo focus sa social media, pero mas nice gid hapon siya nga word of God nga word of God kanang Biblia may atong basahon unya usahay para bagyud no tungod kay nagsalig na ta kay sa cellphone na ana ang mga i-search na lang nato ang makita ka mo na lang mag-search niya si 63 Google na lang kay naa naman pero sa tinud-anay lang yun nga atong kinabot, batasano nato may igsoon. Batasano nato ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman, dinhanin mo, makita po, o asay na makakonect po ka, usay man gud no, ani, na isa kay gayon na nakabatik ko sa ate, kumadre, Luwela. Di ba nangingon ka, na napag na problema, basa lang ka sa Biblia? Correct. Kaya nga nung makapahupay din na siya sa atong mga kabalaka na to, mawala siya.
basa lang yun. Labi na kay, ako na yung paborito nga, ambot sa inyo, og namoy mga individual nga mga hinagiban. Kung saan hinagiban, mga na gitawag nga mga bersikulo. Pag mubiyahe ko, nagi ng, ano pa, Salmo 119, 105, ako ka man na Bisayong kay, nagsingkasundog man ako sa mama kay, ini si mama, isang kita'y panhambog, kada mulingas ran, muling kuran, matatik, sa sepso si pagkaturatan kita. Kung dahil, wala na, yung anak, hindi na siya murang na expression, hasta sa naman, katong mag-drive pa ko, na ako'y sakyanan, ay sa mga mag-drive, ang kuanay kita. Pero ako nakampo na gud siya ako sikreto na mula ba ako manindog tantan ka mag-drive ko. Murag siguro no. So, pero nagampo na ko ana mga igsoon. Kunya kay sa tanto na ako kabati sa akong inahan nga kung nga pa to sa mama, mula gud na agree. Kaya paborito Psalms sa kana Salmo 119:105 ang imong pulong malamparan sa akong mga tiil ug kayag sa akong alagyanan. Memoryahan na ninyo kay kana siya magamit na nimo kung sa travel. Oo, kay kada na ko action na ko mga paborito. Ug ari po kas mga problema, napud sa James 1:12, paborito gyud na nako. Kana mang bulahan ang tao nga makabaton sa pagsulayo, kana favorite gyud na nako. So, mas nindot yun nga, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Next, 4, obey God. Batasanon na to, ihabit na to ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Be obedient, God, and leave all the consequences to Him. Then, it's either God's way or the world's way. Okay, kani. Kinigong pag-obey, it's our choice. Choice na nato kang musunod tas Ginoo. So meaning sa imong kinabuhi nasayod ka kining akong gibuhat maayo ba ni? Kining akong gibuhat hiwi ba ni? So mismo man ang giingon pa, di gani ka maka-encounter og guilt sa imong life. Siguro pa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero pag makapunta di ka nga, uy, murag na pitik ba nga? Nagsala man jud ko ani. So meaning to say, kana din ha, nakuha ni mo nga na si Christ sa imong life na nga naman naka-feel na ka og guiltiness. Kay dili man gud ta perfect. So tanan na kung buhaton maigsoon, atong batasanon para mahimo ta nga Kristohanong aduna tay Diyos nung kinabuhi. Isa nato nga buhaton ng sundo nato ang pagtuman sa Ginoo. Number 5, dependence of the Holy Spirit. Pagsalig o pagpasakop sa kalaang Espiritu Santo. Episo 5:18. Pangayo sa Ginoo may suon nga punon ka sa balang Espiritu Santo. Example, like kaganina, we are here gathering. Wala ta diri kaya nagana pa sa akong atar sa ako ang chinilas. Takong pag-abot sa unahan, naputol. Mga igsuon, grabe na ang akong arte. Ning balik na sa ko, tanawa, bakay ba ni? Wala na time, kay alas 10 na. Tapang huyasan na ang akong mga driver sa life. So, ang atong mga buhatong na igsuon, pag-abot diri yung kung Lord, dapat mo poise inside ka, kaya kinanglan ka, mangayo ka, o puntun ka sa Balang Espiritu Santo, kay nag-praise and worship, kay kalaing mag-praise and worship ka nga, aka nang hapyaw ang atong pag-praise and worship. Mo nang samtang na ata diri Lord, punabi, Ginoo, sa imong Balang Espiritu Santo, kunsag ka na mo karumpun amin aron kami makabaton sa imong gahong nga among ma-feel ang imong Holy Spirit. So atong batasan nga mapuno ta sa balaang Espiritu Santo. Number 6, giving to God and to others. Alright, isa ka habit, batasanon kuno nato ang maghatag sa Ginoo o sa ubang tao. So, siguro mao na ni ang pagkasabot ni ini nga kaning maghatag atong mga ikapulo. So, batasanon nato may igsuon nga kung naamantay mga usa pa ni kining atong mga income
atong muhatag ta mugahinta o paghatag sa Ginoo. Ug dili lang sa dinhi pwede sa kamutabang or muhatag nga with cheerful heart. Nga naman, ako arang gayud na ako kahinabangon. Sa tanto na ako hinabangon, ug ako'y nang hinanglan, way nitabang. Pero sa kinalaman, kaya nga naman, matod pa, bulahan ka man. Nga may mabitaw ko nga, Lord, kana, pero matod pa sab na ako, i-control na lang na ako. Kay, sa sobrang rara na ako, si generous, nga ako'y nang hinahanglan, waya naman hanuan, hain na ni, maliper ka mga ganun, padumog-dugog, basta bahay na lang, nga dahil okay. Wag, di mo hatag okay, kay nagtuo sila nga di kumudawat. Kay taas nilang expectation nga, labi na ka na ganing December, hubot-hubot, sa opisina. Uy, sila saka na ako nahubutan, di unod ka sa ni Isa, basta hindi inis, ma-pressure ang muhatag. Kaya basin kuno na ako dawaton. Overthinking, pero ya sila maghuna-una. Bisang pagkukay-ukay, tarai ko, mudawat ko. Ganahan ko. Ako biganin mo lang ako, isip ko, mataha sila. Kaya nga naman, una-una nila, artira ba ini? Unhanda dyan nila na ako pagka-arte. Wako rin si Pero, di good. Ang tinud-anay, pag magkuhan, mo na may ilang tanaw sa ako, una, ingana. Pero ako, nga nanginahanglan ko, kay, manginahanglan magita nga, kalimuhatag sa ako, kay, sige, naman ako, ini naghatag. Labi na sa Beltra, namang gugoy, gitawag ka nga, annual gift giving. So, from 2019, kay, kwartahan naman ko sa una, so wala na ibayong. Kwartahan naman ko atong. Unya, akong kwarta, yes, millions, nakakuha na ko, anak. Pero di man lagi nato mapungan ang mga panghitabo. Mo nang sa tanto na kung overflowing kayo ang money, dagan ko'y natabangan. Ada pa learner program sa Dinagat Islands. Mga bata dito na ko'y gisuportaran. So na ko'y 100 less fortunate children in Beltran. So kada ginatuig, mo na akong ginabuhat ng hatag ko. Kaya naman, dagan pa magko'y kwarta adto. Nya, sa nahurot na ang tanan, kay nagka-problema kintahay, ay ko na, oops, wala sa ta, mura og laylo sa ta. Pero nakita ng Ginoo nga naakoy kasing-kasing nga manggihatagon. Naakoy kasing-kasing nga muhatag. Nga, igo padaan kuan, mupigay na kuan na. Ingana ang atong, dapat batasanon na itong may suon ang paghatag o nga doon na po'y cheerful heart na bilas Biblia. Nga maghatag nga doon na puno sa kalipay. Kaya pinakakontrol mo ko dyan ako sa dito. Simpangadyo sa ako, sila ko ganahin pamuhatag. Diyan na naman mga Thanksgiving, mga ingana, or owner ka di doon. Ito mangod sa amo, sa lahi pa ito na pastor di doon kuman. Kaya nakita malagi na milyonarya kuno haya pastora. Kudyo may ang pastor na sa kadimanding, haroy na panghuya. Walang tintahay na. Si Inday! Duha ka litsyon. Na, anak ko ma-afford isa ra. Or, ang ako kasing-kasing, yes, mahatag ako. Pero ayaw pag-demand. Kaya nga no, okay, tagaan takaw. Ang ako kasing-kasing, kay waya man ako nalipay. Niya di mo ko ganali nga na ako bation. Nga naman, wala kay panalangin. May suon pagbuhatag ganit ka dapat na agay puno sa kalipay. Nga naman, nanginahanglang kang blessings. Number 7, forgiving others. Uy, magigni. Nasa Ephesians 4:26. Batasanon daw nato ang pagpasaylo. Pagpasaylo sa uban. Inay, Ginoo ko. Nahitabog yun din ako. Okay. Pastor Jenkins, o kaila mo ana niya, I considered him as one of my spiritual father from UK. So, yes, Pastor Peter Jenkins. Nasaybi na siya sa akong kinabuhi for 30 years. Si Mildred gugmuhon pa ito ng mga panahon. Ako na anak ko, gasimba na ko. Kaidaan pa ko, gamay pa ko. Kanta ako na yung na mo, kanta ko. So, ibig sabihin, na-train ko sa simbahan sa Beltran nga nagpagamit siya ko. Mo nang usay mingawon ko, aking ma-request, ay, gusto ko, kay ako, nasayod manggod ko nga na ako'y talent. Nga nung di man na ako ipakita. Usahay tungod sa trabaho na to, no, di na nato makuan, dili na ta maka-perform. Pero na-miss na ko ang pag-guide, labi na pag-praise and worship. Kay usahay mo saway ko sa mag-praise and worship diri. Di man diri ha. What I mean, mga praise and worship, even sa Beltran. Nga gusto na ko ma-feel unta na ang huli. Kaya dili lang din mag-praise and worship. Labi na mo, ari ka diri nga walay Holy Spirit.
Okay. Karon, katong akong katong si Pastor Peter, sayo to siya sa akong kinabuhi. Lately, nga, siyempre napamangkoy, upat ka sakyanan na tuno kay nagparenta car gani. So, every time na muari sila, akong sakyanan libre i-offer. Katong naikoy Ford, Everest nga white. Motoy akong ikuan sa ila ha. Pag-ari na nila kay motor naman na tricycle si March nga. Pag-ari nila 2023 kay karon si Pastor Peter, nakuha naman siya, stroke, lately pa. So, wala siya kaari karon. So, last 2023, text siya sa ako. Kay every time na mo kari, i-message na kuha na niya, makikita. Kay dili siya gusto, kay kasuyaan lang sa Dagyusay kita, kay guwapa. Isa, di ka man mo lang na makikita, i-text ako, ato sa langkid, sus kay nag-tricycle raman si Marge. Wa siya kabalong sa inahitabo sa akong kinabuhi. Sus kay layo pa. Makita naman niya nga, naghinak na ko. Hilak na ko asa. Kaya nga naman, nagkita na ko nga, makakuang ko sa iya, maka-istorya ko sa mga problema. Ana na siya. You have a problem. Makanang maka-discern, maka-forecast siya. Nagit siya matod pa. Anointed guys siya, maka-discern din siya. Istorya mi da sa makundo. Kaya pagani ako na, ito na ako. Asin layo pa. Nakay mo, pray mangguda siya na ako. Unsay iyang ingon. Tell me, I know you have a problem. So, istorya na po tanan saya, ingan yang naitabo, Pastor. Unsay iyang sulting. Forgive the people who hurt you. Kay kuno, kung di daw nimo mapasaylo ang tao nga nagpasakit nimo, babag ang panalangin. Ako po nang nakuan, pero maminti po na ko, Lord, nagpiko-piko naman po sa akong mga kuan. Grabe naman, kuno na akong gigapon. Hindi pa sa luon mang gipayat hapon. Eh ko nga, bisan tagalipusta na ka, bisan taghimuan na ka ng mga istorya na di kun maradyang, imbis kay naglisod pa ining tao, at sa pagkaw iduot. Magpasaylo ba kong kaadyaw ni nga naon ka? Tapos, di sa di mo maisa-isa na, hindi mo gulam nila sa kong ginawa. Isa-isa kong ginawa mo sa malinga. Di ba yun? Kaya naara na sa mga tao, mabiling maminaw. So karon, ko nga, sumuod niya akong buhaton. Pasayloon daw. Nantaron ko na sige. Di pasaylo. Kada na ako ampo, ngayon na ako nga, Lord, pasaylo si kuan. Lord, ginoo ko na, nabinag akong si panukot, ginoo nga, una, di pa rin kasabot. Kay, nabali naman lagi ang sitwasyon. Ako ang utanganan sa una, karon ako na yung mga utang at tunga. Kuan, kana na mga panumon. Liso na niya, sakit kayong magkuhan ba nakata sa mga sitwasyon nga ingon na nakapagsulti. Pero maingon na ako, tunoo pa sa ilo, kapag yan kasing-kasing, lamdagyan yan kasing-kasing, Lord, kaya kinikwartara. Kaya kung ihatag na niyo, daghan ko yung mga sulting, pasayluan, Lord. Ako nang gipasay na po siya. Kaya mga baba niya nga, Ginoo, pasayluan. Lately, nagmilboy na kasaya ko. Malikong gini na ako. Nikumot, nakina, makaingon sa bunga, usay magsimba sa bunga, naapa ko sa kasuko di ay. Naiwali ni Pastor Deo, at hindi ko naman silo, Pastor. Huwag ko na minaw kay, suko-suko na ko kay, akong tapa, Lord, hindi ko magkitapat, kaya pumatawang ko. Hindi ko na, Lord, naging honest ko. Naging honest ko, no, pero hindi ko maayuro. Kaya dapat na magkasimba, ay, huwag ko sa ino, inin na, kay si Milboy, my loves! Nadia, ha? Karoon na kay istorya ni Milboy, iksuoli, Sister Rose. Kumana ang simbang. Ay, hindi mo pa si Pastor. Ay, kasi ito na-ingon din si Pastor. Pero ikaw, Pastor, nga, inay mong katapad, peace be with you, kung uno ka na doon. Oh, I love you with the love of the Lord. Ang agip po, si Mildred lang dazon. Sis, I love you with the love. Kaya ka mo ko nagpasaylo ato nga time. Nya, ang pinaka-worst na akong gibuhat na kasawain na ako. Pagtindog na ako, ako na humanang kuwan-kuwating. Inga na si Milboy. Kumusta ko nung? Wala kasawain na ako. Naura ko. Yan na ako siya ka-istorya. Murag ipakaulawan na ako si Milboy. Nga, gituyo na ako ha. Akong gituyo. So, pero no, sa tinod-anay. Kana dayon. Pag-uli na ako sa bayayo, ako kung mahilo na sa akong gibati. Nasa po ka mang ko, pero ako gihapin na ngayon pasaylo. So, ibig sabihin na ako'y acceptance sa akong sayo. Nga kung baga pa, nunit na ang tao nangitag ko, ako may nakasala. Nangayo ko pasaylos, Ginoo. Nangayo ko kang Milboy pasaylo. Napakataas-taasap sa ako, text, waya tagsin.
Kampayo ko ang nagsin si Miles. Kay di lang masimil ko, te, sa kadagan sa imong text, ayaw na pag-expectar, di na lang ko niya. Iko na boy, na ako'y text sa imo boy, nabasa ni mo, wala te. Kung nga naman kataas te, dili na ako kasahon. Wa, weg hapon. Pero ningayon ko sa'yo, basta mauna to boy, nakasala ko ni mo. Kaya wa na ako, ginapasaylo ako. So at least, no, sa number 7, atong batasanon ang forgiving others. Bisan kung nakasala na sa imo, ikaw mo'y nakasala niya. Kaya nakasala man kaniya, paghitag way nga mangayo kag pasaylo. Maura to maigsuon tana ang katong 7 kahabit sa ato tong kinabuhion para mahimong develop ang atong Diyos no kinabuhi. Amo ra.